siguro sa pinakamahirap na gawin ang manatiling tapat. Ang katapatan ay napakahirap gawin sapagkat maraming bagay ang pwedeng umagaw sa ating katapatan sa ating Diyos. Ngunit sa kabila ng ating hindi pagiging matapat, ipatuloy pa rin ang katapatan ng Diyos sa atin. Sama-sama po tayo manalangin sa presensya ng Banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ikaw isang Diyos na tapat, karapat-dapat purihin. Ang katapatan mo ay hindi magmamahali, Panginoon. Naging tapat ka sa amin simula pa nang likhain mo ang mundo at hanggang sa mga oras na ito, nananatili kang tapat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Lord, patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi kami naging tapat sa iyo. Sa mga pagkakataong ang katapatan namin ay binibigay namin sa mga pansarili naming kagustuhan. Lord, linisin mo kami mga puso ngayon. Bigyan mo kami ng isang tapat na puso upang matapatan namin o kahit bahagya man lang ay makita mo sa amin ang katapatan. Tawarin mo kami sa amin ng kasalanan, sa mga pagkakataon hindi kami naging tapat sa iyo, O Lord. Kalinisin mo ang aming isip, ang aming puso. Dalangin ko, O Lord, ang mga taong patuloy na umaasa sa iyo, sa katapatan ng iyong mga salita, ay mabigyan mo kami ng kagalingang spiritual. Ang aming mga pusong basak, mga isip namin dito, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin, O Lord, lagi namin iniisip na tapat ka. Ang mga pangako mo, ang pangahawakan namin. Muli, ang katapatan ng Diyos ay nasa oras na ito. Ano tayo maniwala sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita na makapagbibigay ng kagalingan. Kailanman tayo hindi lalabuhin ng katapatan ng mabuting balita. Ito ang oras na ito. Bayan mo kami, Panginoon, sa mga darating pang oras. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin kang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman
at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatutuo kayo sa harapan nila at sa mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras na ito ay ipagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan niyo. Pagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita sa pamamagitan mo ng social media. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. Amen. So, ang ating pong mabuting balita ay noong December 26, 2025, Friday Gospel. Yung kahapon po. Okay. Bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita. Sabi po dito, ito po ay mula kay San Mateo chapter 10 verses 17 to 22. Tungkol po sa mga pag-uusig na darating. Mga pag-uusig, no? Marami na yung gumadating, no? At tunay nga na nangyayari na yan. Sabi nga dito, yung mga pamilya, mag-aaway, magkakaroon ka ng mga suway na anak, mga anak na hindi magkakasundo, magkakagulo sa pamilya. Hindi po ba? At nangyayari naman talaga yan eh. Magkakaroon ng division, because of pride, because of many things, no? Kumbaga pag tayo sumampalataya sa Diyos, hindi naman yung bed of roses eh. Talagang dadanas tayo ng mga pag-uusig. Kasi, syempre, biro mo dati, ganito ugali mo, masama kang tao. Tapos magbabalik Lord ko sa Diyos. Sino unang kakalaban? Mismo yung sarili mo. Dati nagsisigarilyo ka, ngayon, iwan mo yun para sa Panginoon. Dati, puno ka ng galit, tatanggalin mo yung galit, magpapatawad ka dahil sa Panginoon. So, talagang nape-persecute tayo. Kasi talagang kalaban natin sarili nating kahinaan. Pero nangako ang Diyos. Meron tayong tinatawag na ticket to heaven. At ang ticket to heaven, ina-admit lang isa. Isa lang, yung ticket na yun, para lang sa isa yon. Kaya tayo, kanya-kanya tayo, gawa ng katulong ng Diyos para makapunta sa langit. Sabi nga, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ipapasok sa langit, kundi yaon lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So kung gusto natin magkaroon ng ticket to heaven, kailangan sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi sapat na nagsisimba lang tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kailangan may pagsunod. Kasi ganun ang ginawang perfect example ni Jesus Christ. Hindi lang siya nagsalita ng salita ng Diyos, hindi niya siya nagpalaganap ng salita ng Diyos, kundi pinakita niya sa action, sapagkat patay ang pananampalatayang walang gawa. At ang pangalawa na ticket to heaven ay yung manatiling tapat hanggang wakas. Kasi yan yung binasa natin dito may part dito sa Mateo chapter 10 verses 22b, sabi doon, ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Hindi porke naging 10 taon ka na naglilingkod sa Diyos, tapos bigla ka nagbago, counted yung mga nakaraan mong 10 taon. Hindi ganon. Hindi ganon ang record ni Lord. O kaya naman 10 taon kang masamang tao, tapos ngayong araw na to nagbalik loob ka sa Diyos, yun ang counted ni Lord. Kasi mahalaga sa Panginoon kung ano tayo ngayon, sa present. Ano man yung mga pagkakamali natin, mga kasalanan natin nagawa sa nakaraan, binubura na yun ng Panginoon. Ang mahalaga sa Kanya, ano tayo ngayon? Ano estado ng puso natin sa Kanya? Kung ano yung pag-ibig at relasyon natin sa Panginoon. Ano yan kamukha halimbawa yan nung si Kristo ay ipinako sa bundok ng Golgota.
Di ba kasama niya yung dalawang magnanakaw? Yung isang magnanakaw, tinutuya siya. Yung isa namang magnanakaw, ano sabi? Sabi niya doon sa kapwa niya magnanakaw, huwag mong ganyanin ang Panginoon kasi tayo, deserve nating mapako sa krus kasi makasalanan tayo. Pero, si Kristo, hindi. Tapos sabi pa nung magnanakaw, pagdating mo sa paraiso, isama mo ako sa langit. Ano sagot ng Panginoong Jesus? Today, I will bring you to paradise. Ano ibig sabihin nun? Na tayong mga tao, hinihintay tayo talaga ng Diyos na mabalik loob. Sabi nga, maraming nauuna na nahuhuli at nahuhuli na nauuna. So, marapat lamang na manatili. Consistent. Kasi doon tayo kasi anytime pwede naman tayong kunin ng Panginoon, di ba? Kung di man natin maabutan yung second coming, anytime pwede tayong mamatay. Wala tayong assurance na malakas tayo, mayaman tayo. Hindi yan ang assurance eh. Kaya kailangan yung pagiging faithful natin sa salita ng Diyos, sa pagsunod ng salita ng Diyos, dapat nananatili yun. At yun ang magiging ticket natin para tayo ay makapasok sa langit. Hindi yung mabubuting gawa natin. Kasi kailangan muna ng pag-ibig sa Diyos at pagmahal na mahal natin ng Diyos with all our heart, mind, and soul, saka pa lang yung magbubunga ng mabubuting gawa. Kasi maraming mabait na tao na hindi faithful. Maraming matutulungin na tao na hindi faithful, gumagawa pa rin ng mga kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, maging faithful kayo sa akin kasi faithful ako sa inyo. Di po ba? Ano ba yung tawag na solid idol? Di ba talagang magpapakamatay para sa mga idol nila? Solid na solid ang kanilang pagiging faithful. Di ba? So, ganun din ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Hindi porke nagsisimba ka, hindi porke naglilingkod ka sa Diyos, hindi porke pari ka, madre ka, heaven na yan. Sabihin natin, ako, pari yan, hindi. Although maganda yung mga ganong naglilingkod tayo sa Diyos, pero diba, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang mahalaga. Narinig mo ang salita ng Diyos, sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaaway, magpatawad ka, hindi mo sinunod. So, wala yun, di ba? Kasi ang pakikinig, nagtatanim yan sa puso natin. Pero dapat meron tayong, sabi nga, ang salita ng Diyos ay information, pero nagkakaroon dapat tayo ng transformation. Kung matinig tapat tayo sa Diyos. Kasi, kung sinabi ng Panginoong Jesus na magpapamo kayo ng kababaang loob, maging humble tayo. Maging faithful tayo sa salita niya. Kasi, alam nyo kasi, ang salita ng Diyos, hindi lang yan, promise, meron yung reward. Kaya tayo mga tao, kailangan maging faithful tayo sa salita niya. Kumbaga sa mga fans, tayo solid. Solid tayo. So, araw-araw isipin natin na kung the best ka ngayon, be better tomorrow, or nasa stage na tayo ng good, better, and best. Kung good ka ngayon, be better bukas, be the best, the susunod the following day, diba? So, kasi nga ayaw ng Diyos ng maligamgam na pananampalataya. O yung lukewarm na faith. Yung minsan mabait ka, minsan salbahay ka. Diba? Sabi nga ng Panginoon, kung sa akin ka, akin ka. Kung ayaw mo sa akin, ayaw mo sa akin. Hindi pwede tayo maging balindin. Kasi mawawala yung pagiging faithful natin sa Diyos. So, matatiling tapat. So, tandaan nyo yung verse na Mateo chapter 10 verse 22b. Ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Although nandun na yung kaligtasan, niligtas na tayo ng Panginoong Jesus. So, ituloy natin yun, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Kasi mawawala yung opportunity natin na makapasok sa heaven hindi tayo naging faithful. Amen? Kasi alam mo, ang heaven, describe yan sa Bible as in, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, ang inihanda ng Diyos para sa nanatiling matapat sa Kanya. Kaya, hindi mo pa ang pinakamayaman dito sa mundo, nalibot mo na ang buong mundo, ibang lugar, nakita mo na yung pinakamagandang alahas, pinakamagandang bahay. Wala yan sa sinabi sa surpresa ng Diyos sa atin.
Kasi pagka sa araw ng paghuhukom, sasabihin sa atin ng Panginoon na ikaw, ikaw ay isang tapat, makatiwala na alipin, halika. Alam mo, yun yung pinakamasarap na maririnig natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos na, welcome, my faithful servant, my faithful servant. Halika, makisalo ka sa aking kaharian. Hindi ba? Inaasahan tayo lahat ng Diyos na maging faithful servant. Kasi maraming pwedeng humila sa atin dito sa mundo na pwede natin ipagpalit ng Diyos and we cannot be faithful. Kung ipapalit natin ng Diyos sa pera kaysa sa Diyos. Actually, hindi naman masama ang pera, no? But yung love of money, marami na kasing greed ngayon. Sa gobyerno na, ang dami mga greed eh. Yung madadamot, yung mga gahaman sa pera. God is saying, be faithful. Be faithful. At ipinangako niya na pag tayo ay tinanggap niya sa kanyang kaharian, sorpresa. Ganito pala itsura ng langit. Hindi ko to, yung pinakamatalinong tao hindi ito naisip. Kasi limited lang yung ating isipan. Hindi ka mukha ng Diyos, pero ang limited na kanyang pag-iisip. So, we have to be faithful talaga sa Lord. Kesa naman nung sa araw ng paghusga, sabihin ng Diyos na ikaw, hindi kita kilala, sino ka, umalis ka sa harapan ko. Pagsasakan tayo na pinto mo. Kahit naman sa ating mga tao, napakahalaga ng faithfulness sa ating asawa. Sino ba namang asawang ayaw, ang gustong maging unfaithful yung kanyang asawa? Sa ating kaibigan, gusto natin faithful yung kaibigan natin. Hindi ba? So, kung sa tao nagagawa natin yun, na gusto natin, faithful ka sa akin, pero sa Diyos hindi natin nagagawa, ay magiging malaki ang problema natin. Sapagkat talaga ang tunay na problema ng tao ay hindi yung pera, hindi yung sakit, hindi yung broken relationship. Totoo natin problema, paano tayo mananatiling faithful kay God? Para tayo ay masulat ang ating pangalan sa Book of Life. Amen? Para pag nag-roll call si San Pedro, ikaw, ganitong Juan de la Cruz, pasok sa langit. Kung hindi na-lista yung ating pangalan sa Book of Life, ano mangyayari? Isa na ibig sabihin na hindi tayo naging faithful kay God, nung tayo ay nabubuhay. So, ang pinakamahalaga, sabihin na natin, dalawa sa mahalaga sa ugali ng tao ay yung pagiging humble at pagiging faithful. Kapag ikaw ay humble at faithful, may ticket ka na to heaven. Amen? Kasi, meron mga taong mabait, matulungin, pero hindi sila faithful, hindi sila humble. May mga taong masasabi natin mabuting ama, mabuting tatay, pero hindi sila faithful, hindi sila humble. Hindi ganun ba? Unlike nung pag meron kang character na humility, humble ka, faithful ka, magbubunga na yan ng kabaitan, ng pagtulong sa kapwa, ng pagmamahal. Of course, napakahalaga na talaga ang faithfulness. Kasi, pagiging honest yan Tsaka talagang hindi ka gagawa ng masama. So, yung pala ang inaasahan sa atin ng Diyos. To be a faithful servant. Kasi lahat tayo alipin ng Diyos. Kay mayaman, kay mahirap, matalino man o hindi, lahat tayo, we should be a servant of God. Mayroon lang ako i-share sa inyo na kwento, no? Minsan nakapakinig ako sa isang pare. Sabi niya, na-inspired lang ako sa sa sinabi ng pare. I-share ko sa inyo. Tayo daw, mga tao, araw-araw daw tayo nagkakasala. Bakit? May mga kapwa daw tayo na yung mga pulubi, no? Minsan, nakikita mo sa daan, may mga natutulog sa simento, sa kalsada, minsan mga walang paa, walang kamay. Talagang very unfortunate ito siya. Tapos, minsan daw, pag nagbibigay tayo, yung bang, kung ano lang daw yung sobra. Kung ano lang daw yung sobra. Halimbawa, masyado nang marami ito, bigay ko na lang dito. O kaya yung bagay na tawag dito, yung, pumipili daw siya ng damit, bibigay niya sa nabagyuhan, nasunugan.
Tapos sabi niya, hindi, paborito ko to akin to hindi ko to bibigay. Ganun ba? Ang gusto pala ng Panginoon, pagdating sa pagbibigay, maging kamukha tayo nung balo. Yung balo na naghandog sa templo, na kasabayan niya mga mayayaman. Pero siya, balo siya. Kusing na lang yung pera na. Actually, yun na lang ang pera niya, pero inialay pa niya sa templo. So, anong gusto ng Panginoon? Naging faithful yung balo. Na eto na lang Lord ang pera ko pero ibibigay ko to sa'yo dahil mahal kita. Ganun ang pag-ibig selfless. Yung pang minsan kakainin mo na, ibigay mo pa sa iba. Parang si Kristo, di ba? Nasa Kanya ang lahat, pero binigay niya yung buhay niya sa atin. So, ang pagbibigay pala is also a form of faithfulness to God. Na, I know Lord will provide. Na ito Lord ang maiaalay ko. Actually, ang gusto talagang alay sa atin ng Panginoon ay ating buhay. Hindi ko ano-anong bagay, di ba? Nagbibigay ka nga ng malaki sa simbahan, pero ang buhay mo naman, hindi mo maihandog sa Diyos. Hindi mo maisuko sa Diyos. So, being faithful is yung talagang no matter what. Kahit dumahan ka sa matinding pagsubok, faithful ka pa rin. Hindi ba? Parang si Job. Ibinigay sa kanya ang lahat ng kayamanan, ari-arian, di ba? Pero nung mawala sa kanya, he remained faithful. Ibang tipong bagyuhin ka man ng pagsubok, hampasin ka man ng mga problema, nakatayo ka pa rin, nakangiti ka pa rin, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Kasi faithful Ganun may paniniwala ka na, oh Lord, dadaan ako sa pagsubok, Panginoon, dami kong problema. Pero sa problemang yan, Lord, nakikita kita Kaya maghalak tayo kapag meron tayong pagsubok. Kasi nandoon, mas close tayo kay Lord, mas madalas natin siya nakakasama. Kaya kailangan natin magpuri at maging faithful kay God. At yung pagkapit sa salita ng Diyos, yun ang paniwalaan natin na totoo. Hindi yung sinasabi ng mundo. Kasi ang sinasabi ng mundo, pagka minura ka, murahin mo din. Hindi ba? Pero ang Diyos, kapag ginawa ka ng masama, gawa mo ng mabuti. Maging faithful sa Panginoon. At aasahan natin yung pagiging faithful natin sa Diyos, gagantihan ng Diyos yun ng siksik, diglig at umaapaw. Amen. Nagkakaroon lang tayo ng takot na magtiwala sa salita ng Diyos kasi we are leaning on our own understanding sa sarili nating lakas. Kasi sa sarili nating lakas talagang mahina tayo Pero pagkasama natin ng Diyos, alam natin faithful ang Diyos sa atin, faithful tayo sa Panginoon, walang pagsubok na hindi natin makakaya. Ang mga bagay naman dito sa mundo, masamantala naman yan pasamantala lang yan. Pero ang buhay na walang hanggan, yan ay isang katapatan ng Diyos sa atin. Katapatan. Hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Never magsinungaling ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka, huwag kang mag-alinlangan. Kasi faithful ang Diyos Pag sinabi ng Diyos na kaya mo yan, na walang problema na ibibigay sa'yo, sa atin, na hindi natin kaya. Sapagkat tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo subukin na higit sa ating nakakaya. Amen. Laging magkaroon ng joy sa ating puso. Sapagkat ang Diyos ay tapat. Napakatapat. Sabi nila sa mundong ito wala na raw tapat ang tapat na ng tanghaling tapat. Pero ang Panginoon napakatapat. Sana matularan natin si Kristo na naging tapat siya hanggang sa wakas. Hindi ba? Anak siya ng Diyos pero ginampanan niya ang misyon niya hanggang sa mamatay siya sa krus. Kahit mahirap yun, naging tapat siya. Naging tapat sa mga pangako. Actually, ang Diyos daw ang nakakatupad sa kanyang pangako. Paano natin masasabi na maging tapat ang ating asawa kung tayo hindi magiging tapat? Amen? And of course, napakaganda talaga ng taong may katapatan sa kanila. Yung sinasabi niya, yung totoo, kung ano lang siya. Amen? Kesa naman yung magmamayabang ka, magsisinungaling ka, hindi ka tapat.
Tandaan natin ha, ang ticket to heaven, actually dalawa yan, tinatandaan ko yan, dalawa yan. Pagpupunta lang tayo sa langit, tatanggapin tayo sa kaharian ng Diyos. Una, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Pagiging masunurin. Pangalawa, yung pagiging tapat. Hanggang wakas ha, hanggang wakas siya. Talagang magtitiis. Kita naman natin ng mga santo. Hindi ba? Yung mga santo na talagang naging tapat sila hanggang wakas. Hindi na, tinilagpuran ng Diyos. Talaga, sana sila ngayon. Diba? Bibigay at ticket to heaven. Kaya walang talo sa Diyos, sa totoo lang. Ano man yung pagtitiis o hirap na dinadanas natin, yung pansamantala lang yan. Wala namang nagtatagal dito sa mundo, lahat temporary. Kasi lagi na sa isip natin, dito ka Panginoon, tapat ka, sabi mo, bibigyan mo ako ng lakas, bibigyan tayo ng lakas. So muli, ang ticket to heaven, Mateo chapter 10, verse 22b, ang manatiling tapat ang siyang maligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, muli salamat Panginoon sa biyaya mo, sa iyong mensahe na kami maging tapat hanggang wakas. Sapagkat ito ang makapagbibigay sa amin ng ticket to heaven, Panginoon. Patuloy ko pong dinadalangin ng mga taong nasusubok, nasa mabigat na pagsubok, na matandili pa rin tapat at umasa sa iyong mga pangako. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Napasa amin ang kaharian mo, sumilong loob mo, di sa lubang tayo na salamat. Kung kami na aming kakain sa araw, tawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami paintulot sa tukso, at mo kami sa masama. Kaya ng Ama at Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So susunod na po ang December 27, 2025. Saturday Gospel, ngayong araw na ito. Okay? Maraming po salamat. Share the Gospel online, and to God be the glory.